Hello, SSS pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Adelaida. Hi, Ma'am. Sabi niya, pwede pa ba sumali ang senior citizen na nagpepensyon na sa SSS Booster? Tulad ba ng MP2 at 5 years din ba yan? Sad to say, no po. Hindi na po eligible na mag-join sa SSS Pension Booster ang mga pensyonado na po ni SSS. Kapag ikaw ay isa na pong retirement pensioner or total disability pensioner, hindi na po kayo qualified guys na mag-join sa SSS Pension Booster. Pero kapag ikaw ay isang partial disability pensioner, pwede pa po. Yung hindi lang po pwedeng mag-join ay yung meron na pong nakaklaim na po ng final claim like retirement pensioner at total permanent disability pensioner. So hindi na po kayo pwedeng mag-join sa SSS Pension Booster. Itong SSS Pension Booster ay para lang po ito sa mga active member. Voluntary, employed, self-employed, OFW, and kasambahay member. Sayang no, ang ganda pa naman sana ng takbo ngayon ng SSS Pension Booster. Kung napanood niyo po yung news guys, nito lang, lately lang, di ba? Ang ganda ng takbo ng SSS Pension Booster in just 5 months. From January 2026 to May 2026, kumita na ito ng 6.2%. Samantalang last year po, year 2025, ang SSS Pension Booster naman ay kumita ito ng 6.83%. Pero the whole year na po yan. The whole year of 2025. Ngayon, sa taon na to, in 5 months pa lang, meron na agad itong 6.2% return on investment or ROI. Nakakapanghinayang lang din sa mga SSS pensioner ngayon, no? Kasi base talaga guys, based doon sa mga comments nyo, doon sa in-upload kong video related sa SSS Pension Booster, ang daming mga pensionado doon na nagtatanong kung paano makasali dyan. Ang SSS Pension Booster kasi hindi ito katulad sa Pag-ibig Fund, mga ma'am and sir. 'Di ba sa Pag-ibig Fund, meron silang MP2 savings na kung saan kahit po naka-claim ka na ng final claim or retirement claim sa Pag-ibig Fund, pwede ka pa ring mag-join sa kanilang MP2. Basta ang importante doon, naging member ka nila. Kaya marami din pong mga retired senior citizen ang naka-join po dyan sa Pag-ibig Fund MP2. Sa nag-comment po kay Ma'am Adelaida at sa mga pensioners dito na nagpapakita talaga ng interest to join the SSS Pension Booster, subukan nyo guys mag-Pag-ibig Fund MP2. MP2 sa Pag-ibig. Pwede po kayo doon. Basta as long as naging member sana kayo ni Pag-ibig guys. Maganda din ang MP2 ng Pag-ibig Fund guys. Ang ganda din po ng takbo ng savings natin doon sa MP2. At yearly, nag-aanunsyo yan si Pag-ibig ng dividend rates for the year. Both Pag-ibig regular savings at Pag-ibig MP2. Last year, 2025, ang dividend rate ng Pag-ibig sa kanilang MP2 ay umabot po ito ng 7.12%. Tapos ang dividend rates naman ng kanilang regular savings ay umabot naman ito ng 6.62%. At ang kinagandahan ba dito sa Pag-ibig MP2 guys, mamumonitor natin, nakikita natin yung tubo ng pera natin through Pag-ibig virtual account. Kaya nga usually, pagdating ng mga first quarter of the year, ang system ni Pag-ibig guys, mahihirapan ka mag-login dyan pagkatapos mag-announce ni Pag-ibig ng kanilang dividend rate for the year. Kasi ang daming members na naglalagin na sa system, chine-check na magkano na yung pera ko, magkano na tinubo ng pera ko. So ayun lang po, nakakatuwa yung ibang mga seniors dito, no? Kumbaga kahit senior citizen na sila, pero yung mindset nila, hindi sila tumitigil doon sa kung paano sila makakasave ng money, kung paano sila makakapag-invest doon sa sigurado naman na merong zero risk investment. Nakakatuwa yung mga ganitong mag-isip, no? May iba kasi dito, pag-uusapan na agad yung pera, init na agad ng ulo, no? Pag-uusapan na si SSS, Pag-ibig, negative thoughts na agad yung pumapasok sa kanila. Parang nagmamanifest na agad kayo guys na hindi maganda yung mangyayari. Wala pa nga eh. Kaya tuloy, hindi maganda talaga ang mangyayari sa inyo kasi
from the start pa lang, yun na yung manifestation nyo. Minamanifest nyo na yung mga negative na mangyayari. So, dapat huwag pong ganun. May iba kasi dito ayaw nila ng SSS at pag-ibig kasi gusto nila doon sila sa malakihan na balik sa kanila. Ng malakihang tubo ng pera. Kaya marami ditong nai-scam pagdating sa investment dahil mas pinipili nila yung high risk investment. 'Di ba? Yung mga nangangakong dodoble yung pera mo, titriple yung pera mo, at the end, anong nangyayari? Scam investment yung nangyari. Tiway na lang yung mga contributions, yung mga hinuhulog nyo doon. May iba dito, ang lalaki pa naman ng mga hinuhulog, no? Yung iba umaabot ng milyon. Grabe, bakit kayo nag-i-invest sa ganyan, no? High risk yan eh, wala yung kasiguraduhan. SSS ang pag-ibig, zero risk investment yan, guys. Safe yung pera natin dyan. Ayaw nila sa SSS at pag-ibig na zero risk investment. Maliit man ang tubo ng pera natin, pero safe naman. Ito yung totoong investment, guys. Hindi yung nangangako sa inyo na dodoble yung pera nyo, titriple yung pera nyo. Nagets nyo ako mga mamshi and papshi ko dyan? Bahala kayo dyan. Charot, joke lang guys. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.